Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng NBI clearance. At ituturo ko na rin kung paano magpa-appointment, magkano ang mababayaran, paano magbayad. Ang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa aking Google Chrome. At pagkatapos, may makikita po tayong data privacy content. So, kung gusto niyo Tagalog, may Tagalog po dito. I-click nyo na lang po to. At kung agree naman kayo, i-click nyo po ang I agree. At dito may makikita kayong advisory, i-click nyo na lang po ang close. At may makikita kayong ganito, i-click nyo ulit ang close. At nandito na tayo sa page ng NBI. So, wala pa tayong email at password na nagawa, so kailangan nating mag-register. So, scroll down nyo na lang po muna hanggang sa makita ninyo ang register. At dito may makikita kayong, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So kung meron guys, i-click nyo ang yes, pero pag wala, i-click nyo ang no. So sa next video ko guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-renew ang inyong mga NBI clearance kung meron na kayo. Pero sa ngayon, ituturo ko muna kung paano kumuha. So pagka-click ninyo ng no, so ilagay nyo po yung gender, tapos yung civil status dito. At dito sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So una, ilagay nyo yung year, month, at day. At dito sa baba, ilagay nyo po yung first name, middle name, at last name ninyo. Pagkatapos, ilagay nyo na din po yung mobile number ninyo. Make sure active po yung mobile number na ilalagay ninyo at dapat nasa inyo po kasi magsasend po sila ng OTP. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. Make sure yung email address na ilalagay niyo guys, active at nabubuksan ninyo. Kasi magsasend sila ng link doon para ma-activate yung NBI account ninyo. So dito ilagay niyo po yung password at confirm password. So make sure madaling matandaan yung password na ilalagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong box katabi ng read and accept the terms of service para ma-checkan. So dito makikita niyo po lahat yung terms of service. So basahin nyo na lang po lahat yan. Scroll down nyo na lang po. So kung okay na, i-click nyo ang agree. At dito i-click nyo ang box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. So kung okay na at na-review nyo na lahat, i-click nyo na po ang sign up. At pagkatapos may makikita kayong ganito. Kaya sabi ko kanina, dapat active yung cellphone number na ilalagay ninyo at nakaka-receive ng text. Kasi magsasend po sila ng OTP. So ganito po yung text na marireceive ninyo. So itong OTP na nandito, ilagay nyo po dito. Then pagkatapos, i-click nyo ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, OTP verified successfully. After that, may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng link sa email na nilagay ninyo. Kaya sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan yung email na ilalagay ninyo. So pagpunta ko sa aking Gmail account, may nakita po akong email na kagaya nito. So i-click nyo na lang po itong activate account. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, activated na daw yung account ninyo. So i-click nyo na po itong login. So dito ilagay nyo po yung email address na nilagay ninyo kanina, tapos yung password na ginawa ninyo. So kung okay na, i-click nyo na po ang sign in. So dito makikita nyo na po yung account information ninyo. So, nandito na po yung first name, yung last name, middle name, yung pinilapan nyo kanina, makikita nyo na po dito. So, yung nakakulay gray guys, hindi nyo na po pwedeng ma-edit yan. Kaya sabi ko kanina, dapat tama lahat yung nilagay ninyo. So, yung wala pang mga fill up guys, pwede nyong fill upan yan. Pero kagaya niyan, nickname at other name, wala namang nakalagay na kulay pula na asterisk, pwede pong hindi na fill upan yan. Pero yung may kulay pula na asterisk, kailangan nyo po talagang fill upan. So, scroll down nyo na lang po. So, kagaya nito, birthplace. So, kung nakikita ninyo may kulay pula na asterisk, so kailangan nyong fill upan yan. So, ilagay nyo na lang po kung saang lugar kayo pinanganak. Tapos, yung citizenship, ilagay nyo na lang po. At dito naman sa contact details, ilagay nyo po yung street, unit, building, village, barangay, city, town, province. In short, complete address po yung ilalagay ninyo dito. At yung cellphone number at yung email address nakalagay na dyan. So, scroll down na lang natin. So, dito naman tayo sa family background. So, ilagay nyo po dito yung father name at father birthplace. Kung wala kayong father, hindi nyo kilala, ilagay nyo po ang NA. Pero pag meron, fill upan nyo po yan. At dito sa baba, yung mother name at mother birthplace. At kung okay na at nalagay na ninyo lahat, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng other information.
So dito ilagay nyo po yung educational attainment ninyo, occupation, at religion. So kayo na pong bahala maglagay. At punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng height na naka-centimeter. So take note po guys, naka-centimeter. Hindi po gaya niyan 5'1", 5'2", 5'3", hindi po pwede. So dapat naka-centimeter. So kung hindi nyo alam yung centimeter na height niyo, i-click nyo po itong parang question mark. So dito ilagay nyo po yung height ninyo. So kagaya sa akin 5'7", kaya nilagay ko yung 5 sa feet tapos 7 sa inches. So kung okay na, i-click nyo ang okay. So automatic na pong mako-convert yung height ninyo into centimeter. So dito naman sa baba, ilagay nyo po yung weight ninyo. At pagkatapos, i-click nyo tong completion. So kayo na pong bahalang pumili kung ano yung quotes ninyo. At dito sa baba, optional lang po itong identifying marks. Kung may mga balat kayo, pwede nyo pong ilagay dyan. Pero pag wala, wag na nyo na pong galawin yan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang Save Information. So dito, i-review nyo na lang po lahat ng mga information na nilagay ninyo. And make sure tama po lahat yung mga spelling, tapos yung pagkakalagay ng mga birthday, ganyan, yung pangalan, dapat tama po lahat. So kung okay na, i-click nyo na po ang Submit. Pagkatapos may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-save ng profile ninyo. So ganito na po yung itsura ng homepage ng profile ninyo. At dahil sa gusto nating mag-apply ng NBI clearance, i-click lang po natin ang Apply for Clearance. So dito kailangan ninyong maglagay ng ID. So kailangan nyo i-click tong select sa baba ng Types of ID. So sa ngayon guys, ito po yung mga valid IDs na tinatanggap ng NBI. So basahin at hanapin nyo na lang po kung saang ID meron kayo. So kagaya sa akin, Voters ID or Certificate of Registration lang ang meron ako. Kaya yun po yung pinili ko. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung ID number na nandun sa ID ninyo. And may note pala na nakalagay dito guys, kung ano yung ID na sinubmit ninyo dito, dapat dalhin nyo po pagpunta ninyo sa NBI for verification. At kung okay na at nalagay na ninyo, i-click nyo na po ang I agree. At dito may makikita po kayong important reminder. So pagkapili daw ninyo ng payment option, may ibibigay daw silang reference number sa inyo. So dapat i-screenshot or isulat nyo yung reference number ninyo kasi magsisilbi din itong gate pass pagdating ninyo sa NBI. So dito mapupunta tayo sa pagpili ng schedule. So kailangan natin pumili ng NBI branch. Pero mas maganda guys, i-type nyo na lang dito kung saang branch kayo malapit. Kung nakapili na po kayo ng branch kung saan kayo pupunta, makikita nyo na po yung mga available na araw na pwede kayong pumunta. At kung nakapili na kayo ng araw at oras, scroll down nyo na lang po. Sa akin, ginamit ko GCash kaya yun ang pinili ko. At pagkatapos may makikita kayong payment reminder. So basahin nyo na lang po yan. Then pagkatapos i-click nyo ang proceed. At pagkatapos, i-review nyo ang transaction summary. Proceed to payment. At pagkatapos, kung may makikita kayong ganito, unable to process this transaction, please try again later. I-refresh nyo na lang po ng i-refresh hanggang sa maging okay yung system nila. Pero kung pagka-click ninyo ng proceed to payment at may makikita na kayong reference number, so screenshot nyo na po to kasi ito na po yung reference number ninyo once magbayad kayo at pupunta kayo sa NBI branch. Pero if ever guys, hindi nyo na screenshot or nasulat yung reference number, pwede nyo pa rin yung makita. I-click nyo na lang po dito sa transactions. So dito makikita nyo po ulit yung reference number ninyo. At ngayon punta naman tayo sa ating GCash account para magbayad. So i-click lang po natin tong bills. At pagkatapos i-click nyo ang government. At dito scroll down nyo na lang po at hanapin ninyo ang NBI. Or kung gusto niyo i-type nyo na lang po dito, NBI. So, automatic na pong lalabas yan. So, i-click nyo na lang po. So, dito ilagay nyo po yung amount. So, total of 160 pesos. Dito sa baba, pwede nyo i-click yung may check dyan na kulay blue para mawala po yung check. Kasi kung may check yan, magcha-charge po kayo ng piso at 47 centavos. Yes, ma'am. Double check lang po natin yung price.
ma'am, proceed na po kayo for biometrics. Verified na po. Thank you, ma'am. Next po. Tanong. Sir, saan po dito yung papuntang step? Biometrics po. Proceed na lang po tayo sa second floor po. Diretso lang. Saan po yung receiving area? Dito po sa may loob. Dito. What did you find frustrating about the bureaucratic process? Example, in getting the NBI, there is a delay that happens, especially when you have a name in the NBI, you will be given a hit, then it takes 3 days before the ID was released. And when you renew the address, it was different compared to before, it takes 3 days before it also released as well. This is how I handle delays or sit back while getting NBI clearance by doing this following. Number 1. Stay informed. I regularly check for NBI updates about their processing time. Number 2. Communicate or communication. I contact the NBI for the status in about my inquiries. Number 3. Be patient. I always understand that delays can happen anytime and I practice how to be patient. Number 4. Stay organized. I early organize my documents and the receipt for my reference. And number 5. Seek support. I usually connect with others for their tips and share their experience about how getting their NBI clearance. That's all. Thank you. As we didn't experience any red tape in our video process, it made us realize how much smoother things can be when systems are well organized and efficient. But suddenly, when people go to get their NBI clearance, there are often moments that feel inefficient. Despite filling out the online form and scheduling an appointment, they still have to go through several steps that seem redundant. The biometric scanning and photo taking process can take much longer than expected, and there often isn't enough staff to guide the process smoothly. So hopefully, the NBI will implement improvements to make the clearance process more efficient for everyone. Question is, how did your group's communications and teamwork affect the outcome? So, for me, the communication and the teamwork of our groups is nag-isip kami and nag-collab kami ng process kung paano magkuha ng NBI clearance, especially yung may mga experience na sa amin. Kasi not all naman, hindi po lahat is naka-experience niya kung paano kumuha ng NBI clearance. So, we settled that ideas and knowledge, settled the ideas and knowledge po na about NBI clearance, then we make a video regarding of it po. So, na-outcome po namin yung result na yun through exchanging the ideas po to each other from our group. That's all po. For the question number 5, what would you do differently if you had to go through this process again? If I had to go through the NBI clearance process again, I would definitely be more prepared. I think I would focus on being even more adaptable and understanding. I'd make sure to first is gather all the necessary documents beforehand. This means having all requirements and documents needed. Second is check the NBI website for updates and requirements. Things can change.
So it's a must that always good to be up to date on the latest updates. Third is go early in the morning. I've saw the lines are usually shorter earlier in the day. It's worth waking up a little earlier to avoid long lines. Fourth is bring something. I would bring something to keep me entertained. Waiting in line can be boring, so having something to do can help pass the time. The last one is be patient and polite. The NBI staff are just doing their job, so it's important to be respectful and understanding.